Magandang araw sa ating lahat. Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Zechariah chapter 4. Ako po ay nagdasal na po mga kapatid. Kung inyo po itong papakinggan, please take a moment to pray po mga kapatid bago nyo po ipagpatuloy na pakinggan. So, kung meron kayong mga translation na Tagalog dyan, pwede nyo itong basahin, Zechariah chapter 4, verses 1 to 6 and 11 to 14. Sabi dito mga kapatid, sa verse 1, "And the angel that talked with me came again and waked me as a man that is wakened out of his sleep." Verse 2, and said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps, which are upon the top thereof. 3, and 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof. So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are these, my Lord? Verse 5, Then the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest thou not what this be? And I said, No, my Lord. Verse 6, Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Verse 11, Then answered I and said unto him, What are these 2 olive trees upon the right side of the candlestick, and upon the left side thereof? 12, And I answered again and said unto him, What be these 2 olive branches, with which through the two golden pipes empty the golden oil out of themselves? 13, And he answered me and said, Knowest thou not what this be? And I said, No, my Lord. 14, Then said he, These are the 2 anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. So ito po yung illustration sa ating binasa mga kapatid. Merong candlestick all of gold with a bowl upon the top of it, and then merong 7 lamps sa candlestick, and then merong 7 pipes na nakakonekta sa 7 lamps to the golden bowl. And then, merong 2 olive trees, one upon the right side and on the left side. And then, meron pong 2 golden pipes na nakakonekta sa 2 olive trees. Ito yung 2 golden pipes, ito yung nagsisip-sip ng golden oil out of the 2 olive trees. Tapos ilalagay niya sa golden bowl. Tapos yung 7 pipes naman, sisip-sipin nila yung oil na nasa golden bowl at kanilang ibahagi sa 7 lamps. Sana malinaw po mga kapatid, no? Ang tanong ngayon, ano yung purpose, ang pakay of using symbols? Ang symbols po ay ginagamit ito para pagpapakita kung ano yung pamamaraan ng Panginoon na yung lamps ay manatiling pong nag-iilaw sa pamamagitan ng pag-supply ng sufficient oil na galing sa golden bowl. Na itong oil na nasa golden bowl galing din sa 2 olive trees na sinipsip ng 2 golden pipes. Sana malinaw mga kapatid. Itong propesiya na ito, pinapakita kung paano sa pamamagitan ng banal na espiritu, tapusin niya yung gawain. Sa pamamagitan ng sistema na ito mga kapatid, hindi po sa pamamagitan ng might, lakas, or kapangyarihan. And dito tayo, buksan po natin ang kahulugan ng 2 olive trees. Ang 2 olive trees, nangangahulugan po ng Old and New Testament Scriptures, nasa Great Controversy, page 267. Ang 2 witnesses of Revelation chapter 11 and 2 olive trees, the same po sila ng kahulugan. Itong dalawang ito ay tumutukoy sa Old and New Testament Scriptures. Sana malinaw po mga kapatid. And yung candlestick ay tumutukoy po sa isang iglesia ng Panginoon. Revelation 1 verse 20. The 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. So it means yung candlestick, isang ay iglesia. Okay? And then yung 7 lamps,
the entire membership po ng church. Tayo po ay inahalintulad sa isang liwanag, mga kapatid, set on a hill. And it means po, 7 po ay nangangahulugan ng completeness, entire membership. Dahil 7 means completeness. Acts of the Apostles, page 585. Dapat po enough yung oil na ating makukuha, mga kapatid. Now, ano yung kahulugan ng oil? Ang oil represents the Holy Spirit. Review and Herald 22, December 22, 1904. But always remember po, alalahanin po natin, tandaan po natin, mga kapatid, na yung Holy Spirit, tinatawag din siyang the Spirit of Truth, kasi yung gawain ng banal na Espiritu is to guide us into all truth. John 16 verse 13. In other words, yung binibigay ng banal na Espiritu ay lahat ng katotohanan. Yun yung gawain niya, to guide us into all truth. Now, ano talaga ito? Ito yun ay tumutukoy sa present truth, meet in due season, na kung saan pagkain na espiritual na angkop sa ating panahon, na ibibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yun yung gawain ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng dalawang 2 golden pipes na sila yung sumisipsip ng golden oil out of the 2 olive trees or the Old and New Testament scriptures. Sana malinaw po, mga kapatid. Now, ano yung sino itong 2 golden tubes? Ano ang kahulugan ng 2 golden tubes? Alalahanin natin, let us remember, tandaan natin, sila yung nagsisipsip ng oil galing sa 2 olive trees. Okay po, mga kapatid? Testimonies for the Church, Volume 7, page 249. The inner lamp must be supplied with the oil that flows from the messengers of heaven through the golden tubes into the golden bowl. So malinaw dito, mga kapatid, ay messengers of heaven itong 2 golden tubes. Tandaan po natin yan, mga kapatid, ha? So, ang ginagawa po nila, how is the oil retrieved from the scriptures? Sa pamamagitan po na dalawang pipes, golden pipes. The 2 messengers with the gift of interpretation, or sa kanila binigay, or sila yung ginagamit ng banal na Espiritu para magbigay ng tamang interpretation at para ituro kung ano ang tunay na kahulugan ng lahat ng nasa Biblia, mga kapatid. At sila po ay mga propeta. Amos chapter 3 verse 7, God's secrets are revealed through His prophets po, mga kapatid. So yung lahat ng mga katotohanan, yung purong katotohanan na binibigay ng Panginoon sa kanyang iglesia ay idadaan niya sa kanyang dalawang propeta. The 2 interpreters po, mga kapatid. Testimonies to Ministers, page 510. The 2 pipes are human instrumentalities. Bakit po nagpatayo ang Panginoon ng dalawang interpretative prophet? Kasi po, mga kapatid, ang scriptures is written by the holy men of God, spake as they were moved by the Holy Ghost. 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21. No prophecy of his any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. In other words, propeta yung nagsulat sa buong Biblia, propeta lang din po ang pwedeng mag-interpret, magturo, mag-explain kung ano yung nasa Biblia. Lalo na po ang mga prophecies po, mga kapatid. Ang nangyayari po ngayon ay yung mga tao na mga tagapagturo sa loob ng iglesia, ini-exalt nila ang kanilang mga sarili sa posisyon ng mga propeta. Tinuturo nila ay kasalungat doon sa pinahayag ng Panginoon sa mga propeta, mga kapatid. Lalo na itong mga leaders at mga ministers natin sa Seventh-day Adventist Church. Hindi nila ito sinunod, itong sistema na ito na binigay ng Panginoon, mga kapatid. And let us read Christ Object Lesson, page 408. Basahin po natin, mga kapatid. Napakahalaga po nito dahil dito po natin na makikita na dalawa lang po talaga ang pinatayo ng Panginoon or binigyan ng Panginoon ng authority to interpret, to explain kung ano yung nasa Bible. Basahin po natin Christ Object Lesson, page 408.
Sister Ellen White quoted Zechariah chapter 4 verses 1 to 14. And sa baba dito, sabi niya, "From the 2 olive trees, the golden oil was emptied through the golden pipes into the bowl of the candlestick." So galing sa 2 olive trees, ang oil daw, the golden oil, kay kukunin siya, yung golden oil galing sa 2 olive trees sa pamamagitan ng golden pipes at dadalhin ito sa golden bowl of the candlestick para magbibigay ito ng liwanag. Okay? And then, ipasa kasi sa lamps para magbigay ng liwanag. So, from the holy ones that stand in God's presence, His Spirit is imparted to the human instrumentalities who are consecrated to His service. So, malinaw dito mga kapatid, na ang banal na Espiritu pala ay gumamit siya ng human instrumentalities. At sila itong mga propeta, 2 propeta po mga kapatid. Dahil ipapatayo ng Panginoon ang 2 propeta na ito sa period na kung saan kumpleto na ang Old and New Testament scriptures. Okay? At ito ay sa ating panahon po. The mission of the 2 anointed ones. 2 lang po talaga sila mga kapatid. It means po, hindi po talaga si Sister Ellen White ang last prophet of the Seventh-day Adventist Church. Turo lang yan ng mga ministers na prejudice po sa dumating na or pinatayo ng Panginoon na isang propeta na naman po at last prophet po siya. The mission of the 2 anointed ones is to communicate to God's people that heavenly grace which alone can make His word a lamp to the feet and a light to the path. So sa pamamagitan lamang ng turo ng 2 anointed na 2 interpretative prophet mga kapatid, sila lang po ang makakapag-communicate sa purong katotohanan, hindi na dumihan na interpretations and explanations na salita ng Panginoon para ito ay magiging tunay siya na lamp to the feet and light to the path. Sana malinaw po mga kapatid, no? Kaya merong sinabi, propesya na sinabi ni Sister Ellen White, na prophesy ni Sister Ellen White, sa TM 475 na meron pong darating kasunod sa kanya. Basahin po natin mga kapatid. Ito'y pinamagatang, "Let Heaven Guide." Prophecy must be fulfilled. The Lord says, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Somebody is to come in the spirit and power of Elijah." Sabi ng ating propeta, nung sinulat niya ito, hindi pa po dumarating sa kanyang panahon. Kasi nga, future tense yung pagkasabi niya. Somebody is to come. Merong paparating na isa lamang, singular po mga kapatid. Para makumpleto po yung 2 golden pipes, yung 2 human instrumentalities, 2 anointed ones. Pagdating niya, sabi dito, and when He appears, lalaki siya kasi male gender po ang ginamit. He appears, men may say, sasabihin ng mga tao, you are too earnest, you do not interpret the scriptures in the proper way. Let me tell you how to teach your message. Patunay ito mga kapatid, ito po'y nangangahulugan na pagdating ng prophet na ito, siya po ay mag-i-interpret sa lahat ng nasa Biblia. Ngunit po, siya po ay i-criticize mga kapatid, lalo na ng leadership. Sasabihan siya na, you are too earnest, you do not interpret the scriptures in the proper way. Let me tell you how to teach your message. So talagang hindi nila tatanggapin yung mensahe na kanyang dala, hindi nila tatanggapin yung interpretations niya, bagkus tatayo pa sila na parang sila yung magtuturo sa propeta na ito mga kapatid. Itong leaders na ito mga leaders na ito sa loob ng iglesia, sila po talaga ang unang nag-reject sa message na pinadala ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na ito. Kaya sinabi ng ating propeta, Testimonies for the Church, Volume 6, page 406, na merong darating na mensahe. Sabi niya, Testimonies for the Church, Volume 6, page
406, sabi niya, we are to throw aside our narrow, selfish plans, remembering that we have a work of the largest magnitude and highest importance. In doing this work, we are sounding the first, second, and third angels' messages and are thus being prepared for the coming of that other angel from heaven who is to lighten the earth with his glory. So meron talagang paparating